Hello guys! We're back after 2 months para po sa ating segment na Bible Speaks. At ngayon po ay nasa episode 36 na po tayo. Maraming salamat po sa patuloy na panunood, pagtangkilik at pagsuporta po sa ating channel na Convo with Charles. Pagpasensya nyo na po kung ngayon lang po ako makakapag-upload ng ating Bible Speaks episode 36. Pero ngayong oras na ito ay babawi po ako. At ngayon pong oras na ito ay ibabahagi ko na po sa inyo ang ating mensahe. Pero bago ko po i-share yon, nais ko pong magpasalamat sa inyo pong lahat sa panonood ng ating pong document vlog number 11, which is yung Bahagonoy. So, marami pong nakapanood. 15,000 viewers po. So, talagang nagpapasalamat po ako una sa Panginoon at sa inyo pong lahat sa panonood po, sa pag-react, sa pag-comment at sa pag-share ng document vlog number 11. Hindi ko po inaasahan na ganun po karami yung manonood. Kung kaya talagang papuri sa Panginoon at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. So patuloy niyo lamang pong suportahan yung aking pong channel para ipagpatuloy po natin yung mga ganitong content. So ngayon nga po ay babalik po tayo sa ating Bible Speaks. Meron po kong isang tanong na nais kong sabihin po sa inyo. Nawala na po ba kayo ng pag-asa? Anong mga problema ang nagdulot sa inyo upang panghinaan po ng loob? Yan po ang ating pag-uusapan. Our topic for today or tonight is hope. Ano nga po bang ibig sabihin ng hope? Bakit nga ba hope ang ating pag-uusapan? Dahil ngayon po ay bare months, isa ang naisip kong salita, hope. Bakit? Kasi di ba pagka Pasko di ba doon nagbuboost yung pag-asa, yung pananampalataya ng marami. Kaya ngayon pong oras na ito ay nais kong ibahagi sa inyo yung message na to. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng hope? Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, hope is to cherish a desire with anticipation, to want something to happen or be true. So, pagka sinabi po natin hope, ito yung isang uri ng ating damdamin na kung ano man yung ninanais natin ay mangyayari or nananampalataya tayo na magiging okay na ang lahat. Pero, minsan nawawala na ng pag-asa yung iba dahil sa mga problemang kinakaharap po nila. Parang wala nang chance magbago. So, how do we become hopeful on our current season? Number 1, remember the love of God. Alalahanin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po dito sa Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mula nang likhain ang sanlibutan, tayo po ay inibig na ng Panginoon. Kaya nga tayo yung tinatawag na special creation niya At tayo yung kanyang huling nilikha dahil halos lahat na ng pangangailangan natin nalikha na bago niya tayo i-form na tao. Ibig sabihin, yung pag-ibig talaga ni Lord since the beginning of the creation of the earth and all the planets and whatever, tayo ay minahal na ng Lord. At yung pag-ibig na yun ay hindi mawawala dahil ang pag-ibig ng Diyos pang walang hanggan po yan. Kaya alalahanin po natin na tayo ay mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kung paanong nabigo kayo sa isang pag-ibig, pero kay Lord hindi kayo mabibigo. Hindi niya kayo paasahin. Amen po ba? Amen po ba? Ayun. Number 2, have faith. Magkaroon ng pananampalataya. Hebreo chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So yung pananampalataya daw po ay pagtitiwala sa mga bagay na nakikita natin o hindi. May sinabi sa Bible na yung kay Jesus na mas mapalad, kung mapalad yung mga taong nakakita sa kanya sa kanyang panahon, mas mapalad daw po yung mga tao na kahit hindi siya nakita,
ay marami pa din pong nananampalataya kay Kristo. So, ibig sabihin po, yung pananampalataya po talaga ay napaka-importante sa ating buhay. Dahil ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas na loob upang maniwala sa mga bagay na kahit mga imposibleng bagay ay mangyayari. Number 3, be courageous. Patuloy na magpakatatag. Awit chapter 31 verse 24, magpakatatag kayo at lakasan ang loob, kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. So minsan may mga tao na pinanghihinaan ng loob, na di-discourage na, pero I just want to say this to you na magpakatatag lang po tayo at magpatuloy sa buhay na ito. Ano mang pagsubok, ano mang problema, ano mang trials na meron tayo, kahit sinusubukan na tayo ng kaaway, huwag po tayong mawala ng pag-asa mga kapatid. Kasi kapag tayo po'y naging matatag, mapaglalabanan po natin yung bawat challenges, bawat problems na nasa harapan po natin. Pang-apat, depend on God. Umasa sa Panginoon, dumepende sa Kanya. Awit 62 verse 5, tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. So, ibig sabihin, kapag yung puso natin ay nakadepende po sa Kanya or nakarelate, nakasandal po tayo sa Kanya, yung pag-asa natin mas napapalakas. Kapag yung pag-asa natin sa Panginoon ay patuloy nating pinalakas at tayo talaga ay dumidepende sa Kanya, na paanbawa, pagka hindi na natin kaya, asa na lang natin sa Lord ang lahat kasi hindi na natin kaya kasi sa Diyos talaga mabibigyan ng solusyon o sagot yung ating mga suliranin. So, dapat dumepende tayo sa Panginoon. Kasi yung pagdepende sa Panginoon ay pagpapakita na yung ating pag-asa ay para sa Kanya. At yung pag-asa na yun ay nagpapakita ng pagsuko sa Kanya. At naniniwala tayo na Siya ang bahala na ma-solve yung ating mga kinakaharap na problems or challenges. And panghuli po, always be happy and pray continually. Sabi po dito sa Roma chapter 12 verse 12, maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Yung pananalangin po ay napaka-importante. Kailangan po nating sanayin yung ating sarili sa pagkikipag-usap sa Panginoon. And dapat po tayo maging happy. Laging mag-smile kahit may problema, kahit may pagsubok. Kasi kapag ang isang tao ay palaging nakangiti, anumang challenges o problems or trials na kanyang kaharapin, ay ngingitian niya lang. Sabi nga tawanan mo na lang yung problema. Kasi pagka binaby mo yung problema, binaby mo yung challenge, talagang lalaki siya ng lalaki at talagang magkakaroon siya ng malaking impact o apekto sa iyo. Kaya dapat lagi kang nakangiti para yung positive vibes ay patuloy na naa-absorb sa iyong sarili at talagang nagiging positibo din ang iyong pananaw sa buhay at hindi nagiging negatibo. Challenge. Sabi po dito sa Awit 33 verses 18 to 19, ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hahayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Lord, wala na po kaming pera. Lord, wala na po kaming pagkain. Lord, may pag-asa pa po ba ako magbago? Lord, bakit po galit sa akin yung taong minahal ko naman ng lubos? Pinakitaan ko naman ng kabutihan. Lord, bakit may mga taong ayaw sa akin? Bakit may mga taong tinalikuran ako? Wala na ba akong pag-asang magbago? Wala na ba akong pag-asa na maayos yung buhay ko? Dahil sinusuka ako ng karamihan, dahil binabaliwala na ako ng iilan. Mga kapatid, lahat ng yan ay pagsubok lang sa atin. At tayo ay sinusubok ni Lord sa mga ganitong ways kung hanggang saan po ang ating katatagan. Kung paano natin patatatagin ang ating sarili sa mga ganitong sitwasyon. Anumang bagay, anumang pagsubok, anumang problema na kinakaharap natin, patuloy lang po tayong magpakatatag, manalangin, manampalataya. Huwag kalilimutan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At lagi po tayong maging positibo, ngumiti sa lahat ng oras, maging positibo kahit ano man ang mangyari.
Mahirap man, yes, mahirap gawin ito, pero kahit ikaw ay nasa gitna ng digmaan ng pagsubok o problema, magkakaroon ka ng kapayapaan, katatagan at pag-asa sa iyong puso. Pag-asa na magbibigay po sa inyo ng lakas na loob upang talunin at labanan ang anumang pagsubok, anumang problema ng mundong ito, kayang-kaya nyo pong paglabanan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood po sa ating pong Bible Speaks episode 36. I-follow nyo lang po at i-subscribe ang Convo with Charles sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating dakilang Panginoon.